So meron ka ng Insta360 X5 pero hindi mo magawa-gawang makuha yung cinematic look na gusto mo. Well, tutulungan kita sa video na to. Now I know, medyo mabigat, medyo gasgas na yung term na cinematic, pero pagbigyan nyo na ako sa video na to kasi ang gagawin natin is magkaroon ng visual appeal or mag-stand out yung mga videos natin nakuha dito sa Insta360 X5. Now hindi lang tayo magtatapos doon sa visually appealing kasi part ng cinematic look is magandang audio. Now, kung hindi man Insta360 X5 ang gamit mo ngayon, magagawa mo pa rin sundan itong mga steps na gagawin natin kasi maa-apply mo pa rin siya sa iba't ibang klaseng camera as long as meron kang option para sa manual settings at pwede mo siyang lagyan ng ND filter. So simulan natin sa settings. Puntahan natin ang settings, tapos image settings. Video encoding, gawin nating H.2.65, bitrate high, sharpness either medium or kaya low. So, para hindi magmukhang over-processed, medium lang yung gagamitin ko. Tapos, dito naman sa resolution, gagawin natin 8K. Tapos yung frame rate is 24 FPS kasi generally speaking, pagdating sa mga pelikula, 24 FPS yung gamit nila. Now, meron tayong option para i-enable itong adaptive tone. Pag hindi ka na or yung workflow mo, hindi ka na nagko-color grade, mas maganda gamitin mo to kasi nagkakaroon ka na ng optimized na color saka brightness sa mga kuha mo. Pero para sa akin na nagko-color grade pa, hindi ko lang muna to gagamitin kasi yun nga, meron akong color grading na gagawin later on. At ayaw ko na masyadong contrasty or contrasty na yung nakukuha kong video. Tapos punta naman tayo dito sa additional settings nating video. Gagawin natin, instead of auto, gagawin natin manual. Tapos ilagay natin sa flat yung color profile. Tapos yung ating shutter speed, gawin nating 1/100 o kaya 1/120. Kasi kung ibababa pa natin to, magkakaroon ng problema sa stabilization. Ang sweet spot natin dito is 1/100 lang o kaya 1/120. Now, pagdating naman dito sa white balance or sa ISO, ang gagawin natin dito sa ISO is ilalagay natin sa auto. Tapos, 800 max. Ayan. Sa white balance naman, 5,600 Kelvin. Ayan. Tama na yan. Naka-manual dapat. So, yun yung settings na gagawin natin. Now, after natin siyang ma-set manually, kung ilalabas natin to, ang magiging kuha natin is overexposed or masyadong maliwanag. Kasi doon papasok yung sinabi ko kanina na kailangan natin ng ND filter. Katulad nito, sunglasses para sa ating mga camera. Kung mapapansin natin, merong mga numero itong ND filters. 32, 64, saka 16. The higher the number, mas darker din yung kanyang shade. Kasi yun nga, para siyang sunglasses para sa ating camera. So bale, ipapalit natin siya dito sa ating lens protector. So bale, ito na yung magiging itsura niya. Actually, madali lang yung pagpapalit dito. So after nating malagay yung ating ND filter, mapapansin natin na na-detect siya ng camera. So ilalagay lang natin yung ND64 kasi yun yung nilagay natin. Tapos confirm. So naset na natin siya manually, meron na siyang ND filter. Siguro ang magiging tanong nyo is, paano natin ma-determine kung ND32 ba, 64 o kaya 16 yung gagamitin natin? Well, actually, depende yan kung gaano kalakas yung sinag ng araw sa pag-shoot mo. So, kung masyadong trick yung araw, around 12 noon, ang gagamitin mo dyan is ND64, yung pinakamalakas na shade. Pero kung di naman ganun kaliwanag yung araw, pwede mong gamitin ND32. Pero kung gloomy naman talaga, ang gagamitin mo is ND16 lang. Now, pagdating naman sa mga low light talaga na mga shoot or kaya gabi, hindi mo na to gagamitin, itong ND filter. Now, yung pangalawang bagay na kailangan natin is yung magandang audio. So, ang gagamitin natin para dito is itong GPS remote with built-in mic ng Insta360. So, as the name suggests, meron ka nitong GPS data na pwede nating magamit sa ating mga video para magkaroon ng overlay katulad ng speed, katulad ng ruta, katulad ng elevation. Pangalawa, meron ka nitong preview o kaya monitor. So, makikita mo yung nakikita ng camera mo kahit malayo ka. Pangatlo, meron ka nitong remote. So, pwede kang mag-start at mag-stop ng recording gamit itong button na to. Kasi remote nga siya. And yung pangatlo or yung pang-apat is meron ka nitong mic. High quality na mic or audio. Kasi meron din siyang capability na mag-record ng 32-bit float. Ang 32-bit float na audio, solusyon yan para hindi sumabog or hindi nagkiklip yung ating mga audio. Lalong-lalo na kung nilalagay natin to malapit sa ating bibig katulad ng nagmo-motovlog tayo. Bale, ang setup ko kasi nilalagay ko siya sa helmet
gamit itong clip niya kasi meron kang clip na pwedeng ilagay dito. Ayan, natatanggal yan. So ayan, meron kang clip. Tapos meron ka ring windscreen or dead cat para mabawasan yung wind noise. Para maganda yung audio quality natin. So yan, so, bale dito ko siya nilalagay. So bale naka-clip lang siya dito. Ayan, ganyan lang. Actually, di naman siya nahuhulog. So bale, ito na yung magiging setup natin. Ito yung source ng audio natin. Ito naman yung ating camera na merong ND filter. So ito yung mga videos na pwede nating ma-achieve. Ang kagandahan ng tinatawag nating ND filter is syempre meron tayong blur. Pero kailangan nating hanapin yung sweet spot para magkaroon siya ng motion blur at the same time hindi rin siya unstable. Kasi ang algorithm ng mga action camera or 360 action camera, kailangan na mataas yung shutter speed. So kung mapapansin nyo, meron siyang motion blur or cinematic motion blur. So dahil dito sa Insta360 X5 na ND filters, smooth looking yung makuha natin. At the same time, nagbibigay siya ng ilusyon na mabilis yung ating takbo habang tayo'y nagmumotor. Actually, kahit hindi nagmumotor, tumatakbo tayo, nagpapan tayo ng camera, magkakaroon siya ng blur. Pero hindi siya destructive, kundi visually appealing siya. Na-train yung ating mga mata sa mga pelikula na ganun talaga, meron siyang motion blur. Pwede natin syempre i-enhance yung mga nakuha nating videos. Pagdating sa kulay, pagdating sa sharpness, brightness, sa contrast, yung mga ganung bagay. May mga basic tayong adjustment na pwedeng gawin. Pero kung gusto pa nating i-level up yung mga kuha natin dito sa Insta360 X5, after nating gumamit ng ND filter, after nating mag-set ng mga settings manually, tapos i-process yung image natin dun sa app, well, pwede tayong mag-color grade. So, sa workflow na to, gagamit tayo ng ibang app. In my case, ang ginagamit ko is DaVinci Resolve. Meron na akong ginawang tutorial patungkol dito. Cinematic look gamit ang Insta360 X5 saka yung Insta360 na Ace Pro 2. Pero hindi ko na siya gagawin or uulitin dito sa video na to. Panoorin nyo na lang itong tutorial na to, itong video na to.